So, Attorney, maibalang muna ako sapagkat babalikan natin ito with Ma'am Lorraine. Ano yung reaction mo at tinalakay na una itong napakinggan sa bigwas ng Agila and then binitbit na ng mga media, including ang Philippine Daily Inquirer, ang iba pang mga media outfit, ABS-CBN, TV5, at napilitan mag-react, magpalabas ng statement. At first, didma-didmahan pa sila. Itong Kabataan Party na tinutukoy namin na urban recruiter for New People's Army as a front party list na lumalangoy, ginagamit ng Communist Party, ng NPA at ng NDF bilang front cover operation sa mga kabataan at estudyante. Inamin nila na may ganitong kaso at iniimbestigahan na daw nila at mukhang gusto nilang patayin ang issue sapagkat may nananawagan na ipadisqualify na. Tigilan na ang pag-upo ng kabataan NPA recruiter nito na may mga kaso pala ng rape na nagaganap sa kanilang opisina, mga miyembrong kabataan kababaihan ang nabibiktima, and even ang Gabriela ay pinapadisqualify na rin po. Attorney Busantog, there is a statement now from the people and even from the Operation Center ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. May reaction ka dito, Attorney, before natin pasamahan ang mga balita natin. Yes, maganda yung statement ng NTF-ELCAC because this is what we had been talking about for the last 5 or 6 years, that doon sa mga organizations na ito, there had been a pattern of abuses, sexual abuse, psychological abuse, no, and physical harm na nakita natin. No? In fact, nagkaroon tayo ng psychological study kung saan nagkakaroon ng mental and psychological abuse na nangyayari sa mga organizations na ito. In fact, it was confirmed also by several former rebels natin kung saan sila ay na-interview natin sa program noon na Labang Kasamang Bayan kung saan nagkakaroon ng systematic sexual abuse inside the CPP, NP, NDF, and including their front organizations. Mm-hmm. So, nung lumabas yung statement ng NTF-ELCAC kung saan sinasabi na there are more than 20 cases of sexual opportunism doon sa Kabataan Party list. At ito ay nangyari since 2023 to 2025. Doon lumalabas ang ating advocacy na sana yung mga magulang ay hindi naman bawal ang mag-protest, hindi bawal ang to call for accountability in the government, hindi bawal ang punta ka sa kalsada at mag-protest because you want to change for the better our country. Ang sinasabi lang natin is ingatan nyo ang mga anak ninyo kasi may mga organization na walang pakialam sa kanila na ginagamit sila at sila ay nahaharap sa ganitong klaseng mga abuses, including physical abuse. There had been during my time nagkaroon ng investigation doon sa mga salugpungan schools, no? Yan ang sexual abuse is prevalent, no? Yung mga IP students na kanilang na-recruit at nilagay sa mga salugpungan schools had been the victim of sexual abuses, no? Mga bata mga to, mga below 16, mga below 15, lalaki, babae, sila ay naging biktima ng mga pang-aabuso. Nangyayari din yan, no, sa mga organizations like Kabataan Party List at yung sinabi ni Kashay noon or di ba si Kashay yun? Si Karen Miranda. Si Kashay. Kung saan nagkaroon ng depression, nagkakaroon ng abuses, no? Rape mismo sa loob ng mga kampo nila. So this is the horror that we want our children, our youth not to be exposed of. Ang panawagan natin sa kanila, huwag kayong mag-alala, no? Activism is not terrorism. Okay kayo may member na mga aktivista, but not these organizations because of the danger that you are putting yourself into. Hindi lang yung danger na ikaw ay mamatay sa mga encounters, dalhin ka na maging NPA, but inside this organization itself, no? 20 abuses as recorded by NTF-ELCAC for the last 2 years alone is very alarming. Sana ang government natin, ang mga schools natin, yung mga organizations itself na tagapagtanggol ng mga kabataan, tignan yung mga kaso na ito at dalhin sa appropriate
appropriate authorities para mabigyan ng justice ang mga naibiktima ng mga sexual opportunisms. I agree. At dahil dyan, attorney, tingin ko marapat na mag-aksyon ang COMELEC motu proprio na pigilan na ang pag-assume at pagpasok sa Kongreso muli itong Kabataan Party na established by truth, by facts, by experience na ito ay recruiter ng mga kabataan at ginagawang NPA. Kaya nga siya tinatawag na front or cover. At ito ay dugtungan, daluyan para magkaroon ng koneksyon ang CPP, ang NPA, ang NDF sa mga kabataan at estudyante. Pangalawa, itong prevalence na mga kaso, prevalence of cases of rape, sexual abuse, brainwashing, psychological, emotional na mga abuso na nagaganap dyan sa loob ng organisasyon ng Kabataan Party, Anak Bayan. It's high time na dapat hindi na ito illegalize, recognize sa schools. Hindi na rin dapat recognize ng COMELEC ito sapagkat given a logical and by practical analysis, hindi mo may tatanggi na involved sila sa recruitment, involved sila sa cover-up, na ang kanilang agenda ay hindi para sa kabataan, kung hindi para sa CPP, NPA, NDF. And imagine for the last 3 years, attorney, mga kababayan, sa bigwas ng Agila na mga nanonood ngayon, 32 ang mga namatay o na-aresto in the last 3 years na may kaugnayan. Prior to being NPA fighters or NPA officers, sila ay mga opisyal din at mga na-recruit sa loob ng Kabataan Party, ng Anak Bayan, ng Gabriela Youth. Magkakadugtong ang mga ito, hindi po ito nagkataon. Sabi mo nga, attorney, systematic pattern of sexual abuse, brainwashing, psychological manipulation, and very dangerous recruitment na pumupunta sa extremism, violent extremism na ang tawag ngayon pala, attorney, dyan ay terrorist grooming na ginagawa ka habang bata ay ihuhulmahin ka para maging terorista ang kaisipan mo. So ngayon, nabulgar na may mga kaso talaga pala ng rape at ngayon ay pinagtatakpan nila. Attorney, may gusto kong itanong bago ang balita ng tungkol sa impeachment na magkakasunod, pati ang pananaw dito ng ilang senador na ito ay pwede nang ma-dismiss. May nagsasabi na ito na ang panahon na magkaisa ang gobyerno at ang mga ahensya, pati ang COMELEC, na pigilan na talaga na maka-access pa sa poder, sa posisyon at pondo ang Kabataan Party, ang ACT Teachers at ang Gabriela na may mga pending disqualification petition ito. Ano po nakikita ninyo dito na dapat gawin ng COMELEC at ano po ang valid call ng taong bayan para hindi na talaga nila magamit ang gobyerno para makakuha at makapangulimbat ng pondo, makatago sa gobyerno, at ngayon ay sinisira pa ang kabataan gamit ang poder at access sa gobyerno, Attorney Bosantong. Yes, tama nga, nagtataka ako dyan kasi I know for a fact that there is a pending disqualification and cancellation of the registration of Kabataan Party List in the party list registration system of the Philippines. No? Alam natin yan because we are a part of that. No? Nung final yan, nung araw mismo na na-file yan, nandun ako sa COMELEC. No? Yeah. So ibig sabihin, that's almost for 2 to 3 years ng pending yan. At ang mga witnesses natin dyan ay mga former members ng Kabataan Party List mismo. Kung paano ginawa ng Kabataan Party List, kung sino nag-organisa. And the disqualification, take note, was not filed by a simple individual, but it was filed by the Republic of the Philippines, no? Representing the people of the Philippines. No? So ibig sabihin, it's the official stand of the Republic of the Philippines na yung Kabataan Party List should be disqualified as a party list organization because it is advocating the use of violence in pursuant of its goals, no, and aspiration. Ibig sabihin, ang ginagawa nila is mga violente. And that is a disqualification provision under the party list system natin, under the COMELEC rules natin. Ngayon, bakit hindi siya na kasama doon sa
na-suspend yung proclamation kasi may pending disqualification siya. I do not understand the COMELEC on this point, no? Because yung ibang kaso, halimbawa ng Duterte Youth Party List that was pending since 2019, ay naging grounds para sila ay temporarily withhold the proclamation. Bakit hindi nila ginawa sa Kabataan Party List? No? So yun ay nakapagtataka. Oo. Yeah. And that case was filed by the Republic of the Philippines. Correct. Hindi yan finelang basta-basta na opposition ka or yung mga kalaban mo sa politika. No, it was not. It was filed by the Republic of the Philippines. Bakit man hindi nila binigyan ng proper justification as to why there is no suspension of the proclamation of the Kabataan Party List? Ayun, Yun klaro. yung isang tinitingnan natin dyan. And tama ka, it's a high time na yung mga ibang parties na ito is ma-file ng kaso because we have a lot of evidence on hand, parang including Gabriela, pero Gabriela naman kasi is hindi naman sila nanalo, so there's nothing to suspend. And then we're supposed to file doon sa bayan muna noong 2021 or 2022, kaya lang natalo sila, kaya the filing was not pushed, no? But I think for the Kabataan Party List, it's high time that it should be exposed and demand accountability sa COMELEC. Bakit ang tagal-tagal ng kaso, hindi pa siya umusad? 3 years na, no? 3 years na, hindi naman dinidismiss, so? I agree. I agree. Attorney, tama yan. And the Gabriela should not be anymore allowed to participate sapagkat yan ay may pending case din of disqualification filed by the government hinggil sa foreign funding na pumapasok sa kanila at pinapalusutan nila.